Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3346 hanggang 3350. VIP. Anak, matapos marinig ang sinabi ni Nanggang Bolang, ipinakita ng maraming tao ang kanilang mga ekspresyon ng pagtataka at pagkamangha. Ang ganoong tao, wala talagang nakikitang kakaiba, at may mga taong hindi maiwasang mag-isip, paano siya magiging panauhing pandangal ni Nanggang Bolang. Isang bata lang ang hindi nakakaintindi. Ano ang halaga ng Nanggang Bolang? Binigyan pa siya ni Nanggang Bolang ng isang mahalagang gawain gaya ng paghahanap ng especially iya. Nakakalito talaga. Siyempre, ang kanilang mga pananaw sa Aaron ay maaari lamang isa-isip, at walang sino man ang manggahas na sabihin ito. Kung tutuusin, sino ang may karapatang pabulaanan ang pahayag ni Nanggang Bolang? Magdala man ng aso si Nanggang Bolang sa kanila para sabihin ito, nakikinig lang sila sa kanila. Ito ang mga tunay na especially iya na nagpapakita ng paghamak sa ngayon. Inakala nilang may kinalaman si Nanggang Bolang sa pagkilos na ito, ngunit nagpatulong sila sa isang batang lalaki, biro lang. Noong una, medyo nag-aalala ako, ngunit ngayon, mas nakaka-relax ang mga especially iya na iyon. Maging si Nanggang Bolang ay hindi sila mahanap. Paano sila mahahanap ng batang ito? 3,000, pakiusap, sabi ni Nanggang Bolang kay Aaron. Tumanggaw si Han Sanchen at nagsimulang maglakad sa karamihan. Parang naglalakad siya at walang ginawa. Ngunit lahat ng dumadaan, si Han Sanchen ay sasalakayin ang kanilang kamalayan gamit ang kanyang sariling banal na kamalayan. Ang lahat ng ideya sa isipan ng mga taong ito ay malalantad kay Han Sanchen sa unang pagkakataon. Ito ay isang napakagandang proseso, dahil napansin ni Han Sanchen na maraming tao ang hindi nasisiyahan sa Nanggang Bolang, at ang ilan ay gustong palitan ito. Paminsan-minsan, ang ilang mga tao ay may mas kakaibang mga ideya. Mayroon pa silang mga espesyal na ideya tungkol sa kanilang mga kamag-anak. Mahirap ba para sa kanila na manatili sa isla ng masyadong mahaba, na humahantong sa moral degradation? Sa oras na ito, biglang huminto ang Aaron. Nakatingin siya kay Nanggang Bolang, isang napakahalagang subordinate, at halos 100% ang tiwala ni Nanggang Bolang sa kanya. Sa tingin mo hindi ako especially iya, di ba? Ang taong iyon smiles upang ibuka ang bibig sa Aaron upang sabihin, isang mukha relaxed facial expression, lumitaw lalo na walang malasakit. Hindi ba? Sabi ni Aaron. Joke. 10 taon ko nang sinusundan ang may-ari, sino ba ang magdududa sa katapatan ko, sa 2 simpleng salita mo lang. That person disdains of say, hindi pa rin nagpapakita ng kahit kay titing na bakas ang facial expression. Ang aksyon kagabi ay may kaugnayan sa iyo. Ang paraan ng pakikipag-usap mo sa labas ng mundo ay dapat nakatago sa maple forest sa timog ng isla. Nakangiting sabi ni Aaron. Originally, kalmado ang mukha niya. Matapos marinig ang mga puno na maple sa South Island, nagbago kaagad ang kanyang ekspresyon. Hindi siya sapat na kalmado. Ngunit nasabi ni Aaron ang mga ganoong salita, na naging dahilan ng hindi niya inaasahan. Ikaw, kalokohan mo ang sinasabi mo. Medyo naalarma na sabi ng lalaki. Kalokohan. Pumunta ka na lang sa mga maple tree sa south ng isla at tingnan mo. Aaron tapusin ang pangungusap na ito, si Nanggang Bolang ay dumating sa kanyang tabi. Si Nanggang Bolang ay hindi nagpakita ng malinaw na pagbabago tungkol sa kanyang mga pinagkakatiwalaan bilang mga especially iya, at hindi siya nag-alinlangan sa mga salita ni Aaron.
Hindi ko ini-expect na especially iya ka sa sobrang tagal mong nakasama, mahinang sabi ni Nanggang Bolang. Nagpanik ang mukha ng lalaki at nagpaliwanag, may-ari ng bahay, hindi ako, hindi ako. Mali siya. Paano mo siya maniniwala? Kung mali ka, pumunta ka sa mga maple tree sa timog ng isla at tingnan mo. Tara na, sabi ni Nanggang Bolang. Sa katunayan, sa sandaling ito, kinilala siya ni Nanggang Bolang bilang isang especially iya. Ngayon kailangan lang nating maghanap ng ebidensya. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay isang figure ng Diyos. Para sa Nanggang Bolang, ang Aaron ay ganap na tama. Tingnan mo na lang ang hindi ko pa nagawa. Hinding-hindi ako matatakot. Kahit nasabihin ito ni Aaron, hindi niya akalain na mahahanap talaga ni Aaron ang kanyang communicator. At kapag nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng especially iya, mamamatay siya, kaya hindi niya ito aaminin hanggang sa huling sandali. Nakita siya ni Nanggang sa 3,000, at hindi sa Maple Woods. Wala siyang huling sasabihin, ngunit nais niyang makita ang kahulugan ng Aaron. Huwag kang mag-alala, hindi lang siya ang especially iya. Ilabas mo lahat at i-verify mo sila isa-isa. Aaron tapusin, magpatuloy upang simulan ang paglipat sa karamihan ng tao. Sa oras na ito, kahit na ang mga hindi especially iya ay nagsisimula ng matakot. Natatakot sila na biglang huminto ang Aaron sa harap nila. Natatakot ako na hindi nila maipaliwanag ang antas ng tiwala na mayroon si Nanggang Bolang sa Aaron, kahit na hindi sila mga especially iya. Siyempre, hindi bubuo ng Aaron ang mabubuting tao nang walang dahilan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay walang sama ng loob sa kanya. Wala siyang dahilan para gawin iyon. Nang huminto si Aaron sa harap ng pangalawang tao, si Nanggang Bolang, na naging kalmado ang ekspresyon, sa wakas ay nagpakita ng bahid ng bangis, dahil ang taong nakatayo sa harap ng Aaron sa sandaling ito ay hindi isang tagalabas, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid, na may kaugnayan sa dugo. Ang lalaking ito ay, tanong ni Aaron kay Nanggang Bolang. Nanggang Bolang bit his back teeth and said, Nanggang Game, you are my brother. Hindi ko akalain na pati ikaw ay magtataksil sa akin. Galit na tumingin si Nanggang Game kay Aaron at sinabing, batang-bata, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan habang nakabuka ang iyong bibig. Bakit mo sinasabing especially iya ako? May ebidensya ba? Huwag kang mag-alala, may mga pagkakataong kung kailan mo ipapakita ang iyong tunay na kulay. Sa gayon, nagpatuloy si Aaron sa paglalakad. Pagkatapos niyang maobserbahan ang lahat ng tao, sa kabuuan ay 10 tao ang nalaman ng Aaron. Ang mga taong ito ay hindi pinaghihinalaan ni Nanggang Bolang, dahil sila ay mga kamag-anak o mga pinagkakatiwalaan na nakasama. Nanggang Bolang for a long time, the rest of you can break up, sabi ni Aaron kay Nanggang Bolang. Itinaas lamang ni Nanggang Bolang ang kanyang kamay, at ang mga hindi kasama sa pagdududa ay tuwirang nagkalat, at ang ekspresyon ng lahat ay tila gumaan. Kung tutusin, alam nilang lahat ang katapusan ng kanilang pagkakahuli bilang isang especially iya. Wala sa 10 tao ang nakaligtas, susunod, oras na para hanapin ang iyong tagapagbalita. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Nakangiting sabi ni Aaron sa 10 tao. Sa 10 taong ito, ang ngiti ni Aaron ay parang demonyo, dahil kapag natukoy na ang mga bagay, mamamatay sila ngayon, at hindi na sila bibigyan ni Nanggang Bolang ng anumang pagkakataon. Siyempre, ngayon sila mapalad pa rin ang mga tagapagbalita, maliban kung maghukay sila ng 3 talampakan para sa buong isla, ngunit hindi nagtagal, ang kanilang kapalaran ay nasira diretsong pumunta sa lugar kung saan nakatago ang communicator kahit isa lang sa kanila, walang alin lang ang masamang balita para sa iba. Matapos makumpirma ang tagapagbalita, pinili ni Nanggang Bolang na barilin ang lalaki sa mismong lugar. Ang natitirang 9 na tao ay nagbago lahat ng kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, wala silang anumang pagdududa sa kanilang puso. Bagamat hindi nila alam kung paano ito ginawa ng Aaron, alam nilang nalantad at nakumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Sandali lang. Kabilang sa mga ito, ang larong Nanggang ang pinakapanghihinayang. Bilang nakababatang kapatid ni Nanggang Bolang, tinatamasa niya ang walang katapusang karelagan at kayamanan, ngunit ang kanyang pagkakanulo ay malapit nang sirain ang kanyang buhay o maging ang kanyang buhay. Siyempre, mas malaki ang ambisyon ng larong Nanggang. Sana makontrol niya ang pamilya Nanggang. Kung gusto niyang gawin ito, mamamatay si Nanggang Bolang.
Kuya, biglang lumuhad ang larong Nangang sa harap ni Nangang Bolang, at sinabing may panghihinayang, Kuya, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ito sa isang sandali ng kalituhan. Malamig ang mukha ni Nangang Bolang. Nagagawa niyang pangunahan ang pamilya Nangang sa kasagsagan ngayon. Siya ay may ganap na malakas na puso, kaya hindi siya magiging malambot ang puso sa sinuman. Kahit na ang nagtaksil ay ang kanyang sariling kapatid, hindi niya pipiliing magpatawad. Kailangang pagbayaran ng sino mang gumawa ng mali, maging ang aking kapatid. Sabi ni Nangang Bolang. Nagmumukha itong nakakatakot sa larong Nangang. Alam na niyang mali siya at gusto niyang humanap ng pagkakataon para mapatawad siya. Ngunit ang ugali ni Nangang Bolang ay halatang hindi magbibigay sa kanya ng pagkakataon. Kuya, kapatid mo ako. Hindi mo ba ako pinapayagang magkamali? Alam kong tanga ako at naguguluhan, pero magkadugo tayo. Paano mo ako mapapatay? Nangang Game flustered said. Mahina ang ngiti ni Nangang Bolang. Ano ang relasyon sa dugo? At noong pinili ni Nangang na ipagkanulo siya, naisip ba niya na magkadugo sila? Aaron sa oras na ito ay nagsabi, kailangan pa rin kumpirmahin ito. Sa unang pagkakataon, inalis ni Nangang Bolang ang lamig sa kanyang mukha. Nalaman ni Han Sanchen ang mga taong ito. Hindi siya magdududa na mali si Han Sanchen, kaya hindi na kailangang maging formal. Dahil ayaw ni Han Sanchen, hindi niya ipagpaliban ang oras ni Han Sanchen. Hindi, salamat sa tulong mo. Sabi ni Nangang Bolang, tulungan mo akong ayusin ang eroplano. I want to leave as soon as possible. Sabi ni Aaron. Oo, Nangang Bolang dapat ang daan. Napakasimple ng usapan nila, ngunit ang kanilang ugali ay nagulat sa mga taong nakikipaglaro kay Nangang. Anong klaseng tao si Nangang Bolang? Alam na alam nila, paano sila magiging magalang sa isang batang lalaki. Masasabi ba natin na ang katayuan ng batang ito ay higit sa pamilya Nangang? Paano kaya iyon? Sa mundong ito, mayroon pa bang mas makapangyarihang nakatagong pamilya kaysa sa pamilyang Nangang? Walang pakialam ang Aaron sa kung paano nila hulaan ang pagkakakilanlan ni Aaron, kung tungkol sa kung ano ang makukuha ng mga taong ito, hindi ito ang pakialam ng Aaron. Matapos makuha ang tugon ni Nangang Bolang, umalis si Aaron. Ang pamilya Nangang ay may tiyak na halaga para sa Aaron, kaya tinulungan niya si Nangang Bolang na malaman ang mga especially iyan na ito. Kung hindi, tamad ang Aaron. Kung ano ang nasa stone tablet ay hindi alam, ngunit ang Aaron's Intuit ayon ay nagsasabi sa kanya na ito ay maaaring ang susi sa pakikitungo kay Linlong, kaya ang kahalagahan ng stone tablet ay maliwanag, at Nangang Bolang, bilang tagapag-alaga ng stone tablet, tiyak, hindi pwedeng ma-accident. Nakilala ni Aaron si Bruce Lee at ang babae pabalik sa VIP Villa. Napagdesisyonan ni Bruce Lee na kunin ang babaeng ito, ngunit nakikita ni Aaron na hindi niya masyadong tinitingala si Bruce Lee, kaya malamang na magtatapos ang kapalaran sa pagitan nila kapag umalis sila sa Nangang Island, at hindi ko alam kung ito sasaktan si Bruce Lee. Bagamat hatek si Bruce Lee, makikita ni Aaron na medyo maputi pa rin siya sa pag-ibig. Ang ganyang tao ay madaling mahulog sa isang relasyon na hindi niya kayang pakawalan, lalo na kapag napakaganda ng babae. Ito ang kinakaharap ngayon ni Bruce Lee. Napakaganda ng babaeng iyon at may karelasyon si Bruce Lee, pero sa paningin niya, isang klaseng transaksyon lang ang relasyong ito. Nag-aalala si Aaron tungkol kay Bruce Lee, ngunit hindi niya ito makilala. Boss, matapos makita ang Aaron, tumakbo si Bruce Lee sa Aaron. Bagamat may mga babae pa sa paligid, naaalala pa rin niya ang Aaron, na nangangahulugan na hindi bababa sa siya ay nabulag sa kagandahan. Aalis ako saglit, sabi ni Aaron. Tumalon ang mga talukap ni Bruce Lee, subconsciously tumingin sa babae, sinabi, Boss, maaari mo bang dalhin siya sa iyo? Ngayon ay napagtanto na rin ng babaeng ito ang kabigatan ng bagay. Alam niyang kahit na magstay pa siya rito ay hindi rin naman ito magtatapos, kaya napag-isipan na rin niyang umalis kasama si Bruce Lee. Siyempre, sabay lang siyang aalis. Kung tungkol sa pag-alis, ayaw niyang magpatuloy na magkaroon ng anumang pagkakasangkot kay Bruce Lee. Sigurado, ngunit hindi mo siya magugustuhan, hindi ba? Tanong ni Aaron. Nakangiting sabi ni Bruce Lee, Boss, isa lang akong gangster. Paano niya ako titignan? Ayon sa kanyang sinabi, napakayaman ng kanyang pamilya, at pinapunta sila sa isla para humingi ng pabor sa kanila.
Nanggang Bolang, paano siya makakatingin sa akin? Hindi mo sinagot ng diretso ang tanong ko, pero dahil pwede siyang ipadala sa isla, hindi siya masyadong pinapahalagahan ng pamilya niya. Baka illegitimate daughter lang siya ng kung sinong mayamang lalaki. Hindi mo kailangang maliitin sarili mo. Aaron liwanag sinabi, kahit na hindi makakuha ng sariling pagkilala Bruce Lee, ngunit Aaron alam, siya nag-aalala tungkol sa mga bagay, ay nangyari. Kung hindi siya gusto ni Bruce Lee, hindi niya iiwasan ang tanong ni Aaron. Kinausap siya ni Gu, "Boss, bakit mo nasabi yan?" Nagtatakang tanong ni Bruce Lee. Hindi niya maisip kung bakit nagkaroon ng ganoong hula ang Aaron. Aaron magaan ng ngiti, ay nagsabi, kung siya ay talagang napakahalaga, paano ito ituturing bilang pangangalakal ng mga kalakal, kung ang iyong anak na babae, you will in order to flatter a person, and give her away. Siyempre hindi, matigas na sabi ni Bruce Lee, anak niya, baby yan, paano mo maibibigay ang isang tao bilang kasambahay para sa kaunting benepisyo, dahil kaya mo. Do it, paano magiging willing ang mga mayayaman na gawin ito? Sabi ni Aaron, tumango si Bruce Lee, I'm afraid she's really an illegitimate daughter na wala man lang karapatang bumalik sa bahay. Kaya naman siya nagkaganito, but this thought, she is very poor, let Bruce Lee feel more sorry for her heart. Kung hindi siya ang pinili niya, magkakaroon siya ng pagkakataong manatili sa isla ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!